Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, Anjo, may pasabog po na tila yata dito, binabanggit po ay si Pepsi Paloma. Eto na po, talagang, talagang alam mo talaga, ito hindi po sa akin galing ito Baka sabihin nyo, ino-open ko yung kay Pepsi. Ito po ay galing po kay Anjo. Yeah? Ako po personal po ako, kung ano man yung problema dyan kay Pepsi, wala akong alam dyan. Si Anjo lang po kung sa atin ay bibigay reaction tayo. Kasi baka naman sabihin ng iba dyan, tayo daw ay nabubuksan ng kaso. Hindi Si Anjo nagsasabi nito. Di ba? Pati yung mga nanonood sa kanya. Ngayon, bago tayo tuluyan tumalakay dyan, no? Kitang-kita naman po natin kung paano tayo bakbakan ng mga kalaban natin ngayon na halos papalapit na papalapit ang rally. Kasi ito palang rally ito ng INC, sabihin ko sa inyo marami po nagpahayag na sasama. Napakadami po sa social media. Maski naman po si Rowena Guanzo, sasama po Maging ang mga si Pokis ba yun? Lahat sasama po, mga ibang religious group sasama po. Asahan po natin, napakadami po niyan. Kasi yung INC rally po nung January 13, nandoon po tayo noon No, nakita ko po, sa lahat ng street po, ng Mabini Street, lahat po yan, punong-puno. Lahat po, talagang wala kang makikitang walang tao. Lahat napakadami. Ngayon po ito, sa pagkakataong ito, mas marami po. Duda ko mga triple. Halo-halo na po to, pero ang magiging host dito malamang INC. No? Basta payo ko lang sa inyo dyan, sumunod kayo sa mga INC. Sumunod kayo sa mga itatalaga nilang security. Kasi yan talaga yung mga yan, seryoso yan. No? Kung manggulo kayo dyan, baka mapulis kayo o baka damputin kayo dyan, di ba? Baka seryoso yung mga yan. Dahil ang pinunta nyo dyan, hindi laro. Ang pinunta nyo dyan para sa taong bayan. Hindi tulad ng mga pinklawan, mga ibang loyalista, ang pakiramdam nila, pag pinaglaban mo ang Pilipinas, lumalaban kay Junior. Yun ang pakiramdam nila sa sarili nila. Na akala nila, pag ikaw tumindig laban sa katiwalian sa Pilipinas, nagagalit sila kasi akala si Junior papababain. Mga guilty nga ang mga lugok. Di ba? Yung mga dilawan naman, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Sumiswing lang yan sa usapan. Wala silang pakialam sa hindi naman lahat Wala silang pakialam sa taong bayan, wala silang pakialam sa BBA, wala silang pakialam sa mga DDS, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, maupo yung mga gusto nila maupo. Ganyan yan mga nilalason pa mga Gen Z. Mga Gen Z, huwag kayong papalason sa mga utak ng mga yan. Huwag kayong papalason dyan sa mga yan. Nabihin ko sa inyo. Iba yan mga yan. Hindi tagumpayan sa tala ng buhay nila. Hindi tagumpayan. Kaya ganyan yan. Pero yun nyo, buong term nila, tinatapos yung usapan kay Duterte. Hindi yan nakausad. Ang Pilipinas na papabayaan. Sila, binoto ng bayan, ang kakapal ng muka, ang usapan pa rin mga Duterte. No? Mali ba? May iba tayo. Ito po, Anjo Iliana po, binuksan po itong kay, usapan na naman binuksan, no? Ito yung kwentong, sabi nga nila, ayaw ipaalam sa publiko, no? Hindi publiko na may tumbahan nangyari, alam ko sino nagpatumba kay ganito, no? Ito, painggan po natin si Mr. Anjo, na dating Vice Mayor. Painggan natin. Alam niyo ba wala tayong kopya na nag-apologize ang Tito Vic and Joey noon sa television at nag-apologize sila sa ginawa nila kay Pepsi Paloma? wala daw history na nag-apologize sila sa ginawa nila kay Pepsi Paloma. Wala ko alam diyan Wala ko alam diyan. Narinig ko lang yung kwento niya pero hindi ko alam kung ano totoong story diyan. Ayoko makisawsaw kasi mali nga mo naman, di ba? Pambibintang lang 'yon. Pero tuloy natin. Na walang kopya. Mukhang sinunog na pagkatapos. But the mere fact that they apologize, may nangyari. May nangyari? Ano may nangyari? Sir, mamaya malalaman nyo kung ano mangyari. Ewan ko clue lang, nagbigay ng clue si Anjo. And they admitted their guilt. Kaya, yun lang ang masishare ko dyan. Na once upon a time, nag-sorry sila sa on live television. Oo. So, ano yun? RP9?
parang lumalabas dito kay Anjo, hindi siya nag-sorry, ibig sabihin, totoo ginawa. Parang ganun labas tating sa akin eh. Siguro. Tapos walang kopya na. Pero nangyari yun. Nangyari yun. Kasi ba't ka naman magsusorry kung wala kang ginawa, di ba? Bakit ako nawala sa EB? Pakinggan nyo ha. Mahirap na ma-identify sa mga yung mga tipis. Alam niya ako ng ipis. Alam niya na, mamaya makita ko yun. Kaya umalis ako sa EB. Mahirap na. Baka sabihin, pati ako tipis. Kaya bakit ako okay lang akong laos ako, pero yung nako. Nababasa nyo naman eh. Sino pinapalinggan neto? Matindi to. Talagang wala siyang kawala dito. Tapos, pinaka nakakahiya na yung na magnanakaw. May magnanakaw ba si Hindi naman, di ba? Ay, hindi natin alam ha. Magnanakaw yun. Pero, kasi ganito yan eh. Para sa akin, hindi naman magnanakaw yun, sir. Hindi naman magnanakaw si sir. Pero, sa akin lang hindi ka nga magnanakaw. Pero alam mong nagnakaw ng kaba ng bayan, pinagtatakpan mo, masahol ka pa sa ginawa niya. Di ba ganun yun? Halimbawa, si Romualdez, halimbawa, example ko lang, nakakuha talaga ng pera. Ayaw mo ipatawag, may implementary courtesy pa kayo nalalabak. Di masahol ka pa sa ganung bumanok. Kasi ikaw ang kaparaanan, kaya hindi umamin yung tao eh. Ikaw ang kasangkapan dun sa luto na kakainin. Halimbawa, sa luto, ikaw yung asin, ikaw yung alat, ikaw yung nagpalasa. Dito sa lutong ito, na nakawa ng kaba ng bayan, siya ang dahilan kung bakit di mapatawag yung tao. Di ba? Palitan nyo yan, Palitan nyo yan si School Bukol. Sige, palitan nyo yan. Mapapatawag na walang implementary na yan. Lalabag nyo sa batas? Bakit yung ginagawa nyo? Hindi ba labag sa batas yung ginagawa nyo? Labag na sa batas, labag pa sa pamumuhay ng taong bayan. Di ba tama mali? Isipin mo, yung bentalo na nga lang eh. Interparliamentary courtesy, sasabihin nyo, ayaw nyo nila ipatawag yung mama. Di ba? Ganyan po yung mga yan. Tapos, pagkatanggol sila, bakit si Marcoleta niya? Gutesa, si 16. Sige, sulitin nyo na. Grabe, nakakahiya. Christopher Min, Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon, gusto mo talaga? Gusto mo talaga sabihin ko sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Nako, ano kaya issue to? Ito yung pinagkakamala nila, binayaran daw ang INC. Binayaran daw to ng INC para magduduga. Tignan mo, dumi ng isip nila talaga, no? Bakit naman gagawin ng INC, magbabayad pa sila ng ganun? Di ba? Bakit gagawin ng INC yun? Di ba? Baka may nakita kayong isang INC na tumuga dyan sa inyo, isa lang sisigurado ko, bakit iwalag sa INC yun? O kaya, pinalayas yun dahil niya nakagawa ng kasalanan sa INC. Kasi kaya sa INC, bawal sa kanilang nakawan, bawal sa kanilang kupitan. Nagkwento nga sa akin isang kaibigan kong INC, doon sa kanilang ginagawang paghahandog, mabawasan ng piso yon. Kuha ka lang ng piso doon, matitiwalag ka. Ganon katindi yun. Di ba? Kaya puro butas sila eh. Bubutasan yung pinakamalakas na tutulong sa bayan para ma-resolve tong kasong ito. Kasi alam niyo bakit? Ayaw nila, mga dilawan na hindi naman loyalista. Ang mga loyalista kasi, sumusunod lang kay Marcos yan. Sumusunod lang yan sa ano gawin. Kung ano yung takbo ni Wayne Marcos. Kung nagtatrabaho lang, ang katira mga yan, nagtatrabaho si Pangulo. Ganyan yan, walang problema dyan. Alam mo sino ipapagulo sa lahat? Yung ibang dilawan. Hindi lahat yung ibang dilawan. Halos yan, karamihan. Bakit? Ayaw nila maayos yung solve sa Pilipinas. Gusto nila ang Pilipinas natatangi sa ganitong kaguluhan. Alam mo bakit? Siyempre nga naman, kung may corruption, hindi masolve-solve, sino sisisihin ng mga tao? Duterte.
Kasi yan ang sinisisi ng mga pulahan. Yan ang sinisisi na ngayon ng mga loyalista, mga Duterte. Kaya ito naman mga pinklawan, sinasadya nila sakyan yung issue para yung taong bayan mapunta lahat ng atensyon, hindi na sa Duterte, kundi maagaw nila pag tumakbong 2028 ng mga dilawan, hindi na kasi makatakbo si Junior na kasi nakatakbo na siyang presidente. Yung mga hindi na makatakbo Last time na nila yun Para yung mga dilawan na manuupo, kuha nila simpatya ng mga Duterte. Hindi, loyal lahat ng mga DDS dyan. Di ba? Ako hindi naman ako DDS Pero, pag nagkabutuhan, si Sara ko. Di ba? Ganun lang kasimple yun Ibig sabihin, mga kababayan ko, pilit nilang, gusto nilang, ayaw nila maayos yung sitwasyon ngayon na nangyayari sa Pilipinas. Ayaw nila yan. Kasi maayos, pag naayos yan, naayos, ang babango si Sara Bakit? Nasolve ika ni Marcoleta, nasolve ng INC ang problema ng bansa, babango si Sara. Kasi alam nilang kaalyado nila Sara to. Sabi sila may sabi nun. Diba? Alam nila kaalyado na si Marcoleta. So, ibig sabihin, pag si Marcoleta nakasolve ng sitwasyong ito, nahuli yung big fish, alam nila kung sino big fish alam ng dilawan kung sino big fish Alam nila. Tatay, isko, ikaw ba naman? Alam nila. Ayaw nila mahuli yung kasi niya, gusto nila manatiling sira ang pula at ang DDS nag-aaway pati yung pula. Sila, patago silang kumakampi kunwari sa mga pula. Huli na kayo. Eto, pakinggan nyo. Kaya napaparinig sila, akala niya si Anjo Iliana, binabayaran ng INC. Di ba? Nagkagulatan nga yan Hindi nila alam Isa lang pala girlfriend nila Wala pa naman asawa si Bossing. Saka hindi ko tinitira dito si Bossing, binata siya. Natatawa lang ako kasi alam mo, madali lang yung resibo nito, Tito Sen. Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. Mag-resign ka na. Hindi mag-resign yan, sir. Napakahirap sa kanyang gawin yun. Yun niya alam mapatawag si Romualdez, hirap sa kanya Mapag-resign mo pa kaya yan. Hindi mag-resign yan, sir, kahit napakadami mong ibato dyan, sir. Di ba? Harap-harapan na nga binabasos ng taong bayan Ito na, harap-harapan siya binabasos di ba? Si School Bukol. Isipin mo, harap-harapan sasabihan ka na pingatakpan mo si aso ka ni Romualdez. Di ba? Hindi daw siya aso. Hindi ka aso, patawag mo nga. Invite mo nga bilang kumpare mo lang. Hindi ko alam kung kumpare niya, hindi ko sigurado Invite mo nga bilang mataas ang posisyon, ikaw mataas din. Invite mo nga. Asa si Saldi? Ba't di nyo inupakan si Saldi? Sige ya. Kasi nakakahiya ka. Kaya, ayusin mo yan. At saka yung mga nagtatanong dito, yan. Walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma, wala akong alam. Wala daw siya. Kanina kasi sinabi na niya Ngayon, nagplano. Yun kasi ang tanong dyan, yung nagplano kay Pepsi, walang alam. Iba naman kasi yung tanong niyan, kaya yung nagplano lang. Wala akong alam. Pero, ano nangyari kay Pepsi Paloma? Pero, narinig ko. Iyon. Pero narinig ko. Hindi sa akin galing to. Baka sabihin nyo, wala akong alam dyan Wala akong alam sa kwento na yan. Ang alam ko inosente sila yeah? Pero ito, tingnan nyo Kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Sino yun? Yung manager ni Pepsi Paloma. Yun! Yung manager daw ni Pepsi Paloma ay may tumumba. Sino yun? Kayo sino? Kayo mga nanay tatay dyan, ilagay nyo nga sa baba kung sino yun. Mag-clue lang kayo kung sino. Sige nga, tingnan natin. Baka nasa isa sa mga pag-iisip ko May nasa isip ako pero ayoko sabihin. Sorry lang naman yan. Palala lang hindi ako nagsasabi niya ito Wala akong alam dyan. Basta sa akin lang, naunawaan ko mula dati pagkabata ko, clear ang TBJ sa ganyan. Walang kinalaman dyan. Yun ang aking napakinggan noon pa yung bata ako. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Naku, aling video yun? Pag-play na lang pag
pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi Para mo naman sinabi na yung sinasabi niya papatay ka tapos yung tumumba dun sa ano ni Pepsi Paloma manager kuno di ko alam ha iisa ang gagawa parang ganoon na ganun ba yun sir alinawin mo sir alinawin niyo po sir ano ba yun sir kinakabahan kami sa sinasabi mo sir kasi mainit ngayon yung laban mainit ang politika ngayon sir ano ba yan talagang masisira sila Kaya may nagdo-doorbell na yung Metro ko. Masyado na ba maraming sinabi? Anjo, masyado ka na maraming nalalaman. Di ba sa pelikula ganon? Masyado maraming nalalaman yan. Itumba na yan. Hindi, ingat lang po Mr. Anjo. Ako sigurado ko ang simpatya ng tao sa'yo, nasa sa'yo. Ako maski ako ang simpatya ko sa'yo. Pero yung sinasabi mong Pepsi, wala ko alam dyan. Wala ko alam dyan. Yung mga sinasabi mo lang tungkol dyan sa paglalaban mo, sa korupsyon, simpatya ako sa'yo. Yun lang yun. Masyado na tayong umiilit. At yan, tinan mo, 3,000 na nakikinig. 3,000 na. Unbelievable. Kasi, biro mo, mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Ikaw pala, kasama ko. Ibig sabihin, nag-ano lang tayo. Nag-ano lang tayo dito, nagbablog. Wala naman akong perang pambayad dyan sa mga troll. Oo. Kaya ang troll mga kaibigan, depende yak. Pag malaking vlogger ka, mababa, di ba? Nireveal ni ng isang vlogger na kalbo. Sino ba yun? Si Cap? Si Nino yata, Cap Nino. Di ba? Sabi niya, 100 to 150,000 ang bayaran dyan o 130,000, di ko alam ha. Ganun basta, hindi bababa ng 100,000. Pero yung troll lang, siguro mga 1.5 lang yon per troll. Yeah, yun ang bayaran dyan. Tayo troll daw tayo, bayaran daw tayo. Ako? Kapabayad? Di ba? Meron ba naman na dati nakikipagdebate, bayaran? Hindi kinain ko sarili ko. Ako po yung nakikipagdebate kung napapanood nyo ako pa noong araw pa. Mga Facebook debate lahat, mga live debate, yung debate sa Biblia. Yeah? Okay lang naman na pero nung na-trace ko kasi Bryce na galing Bulaga itong ibang mga natin. At kasi ito na sasabihin ko na sa sindikato diyan sa Bulaga, sa sindikato, 'di ba sabi ko sa iyo may mga masasamang tao diyan. Yung sindikato sa Bulaga. Sino 'yan? Isa na si Tito Sendol sa sindikato. Hindi pa sinabi sindikato, marami kasing term yan Pwedeng siya ang pinakalumilikha na kung bakit yung Itbulaga na yun, baka may ginagawa maanumalya. O baka may pandarayang ginagawa. Pero hindi natin alam wala ko sigurado kasi ang Itbulaga naman, tingin ko wala pa naman record na ng daya. No? Hindi ko alam kung ano tinutukoy ni Anjo na sindikato si School Bukol. Pero ako naniniwala hindi masindikato yung si School Bukol. Pero check natin naman dito sa Senate, talagang kalokohan yung ginagawa niya kay Romualdez. Di ba? Kasi hindi niya mapatawag Tumagal ang investigasyon at siya pa pinaka-Senate President na pinayagan niya si Ping na ganun-ganun lang at wala siyang ipinalit kaagad na mag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Kaya, masasabi mo, maanumalya yung mga kwentuhan nila. Ginagawa ng bulagaan niyang Senate. Yan ang para sa akin nakikita ko. Pero sa side ni Anjo, hindi ko alam kung ano yung sindikatong sinasabi niya tungkol dito kay School Bukol. Pero alamin natin kung ano yung sindikato niya. Baka makakuha pa tayo ng mga idea, Parang advisor yun, advisor. Advisor? Para ba may kinalaman sa yan? Doon sa kinukwento mo kanina ng babae? Ayoko. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Mata mo, Itbulaga ang initutukoy niya. Yan ba binabayaran niyan? Yan ba binayaran ng sasabi niyo binayaran ng INC? Tigas ng mga pagmumukha niyo. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung
yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ano eh, ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakasuta na lang ako sa kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Nako, ano kaya yun? Yan ang mahirap. Etong mga dilawan, saka yung mga yak, mapagpaimbabaw sila, nakikita ko. Na nakikita nila, kahit anong magandang ginawa mo sa Pilipinas, pag ikaw nakita kakampi ka, kaalyado ka ng Duterte, kagagalitan ka nila. Ganyan kasama maugali ng mga yan. No. Kahit hindi nakikita yung kabutihan na ginagawa mo. Basta galit sila kay BP, puot na nga, tumalim na nga ng puot na galit, puot na. Pero yung mga nangurakot, eto sige, pagpalagay natin si Sara, marami na apektuhan. Si Duterte, marami na apektuhan. Galit. Ginawa ni Duterte ang kanyang trabaho sa Pilipinas. Ginawa ni Duterte ang kanyang trabaho sa Pilipinas dahil presidente siya. Palagay natin, ang dami niyang pinatay. Pero, ano mas masama? Itong ng trilyon na kurakot, mas marami na apektuhan, mas marami din namatay sa leptospirosis. Baka mas marami sa tinumba ni Duterte. Di ba? Mas marami sa naapektuhan ng baha ngayon. Ilang pamilya. Hanggang ngayon, kada baha may natutsugi. Di ba? Yan, hindi nila nakikita to. Akala nila ang kasamaan, nakikita lang sa paggawa ng krimen. Yung papatay mong diretso. Ang hindi nila alam, ang krimen, iba-ibang form. Katulad nito, hindi nila mamalayan, baha. Pero wala silang imake yung mga dilawan. Panagutin lang. Pag samantala kala Sara, hindi lang panagutin. Gusto nila halos isalang na sa apoy eh. Di ba? Ganyan mapagpaimbabaw yung mga yan, mga kaibigan. Di ba? Mapagpaimbabaw. Tuloy natin. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati dito, Sen. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Kung tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Yan ang gustong palabasin ni Anjo dito. Hindi yung tuta ka ni Tambaluslos. Pinapasahod ka ng taong bayan dyan, school bukol. Kayong dalawa ni Boy Tago, pinapasahod kayo. Dapat ginagampanan niyo yung gusto ng taong bayan, hindi yung sarili niyong kalooban. May sarili kayong kalooban, bakit hindi? Pero yung gusto ng taong bayan, ano ba yung gusto ng taong bayan? Patas na pag-iimbestiga. Sa tingin mo patas yung ICI? Nakatago sa... eto. Kung talagang seryoso kayo ni School Bukol at ni Boy Tago sa imbestigasyon ng Blue Ribbon at talagang gusto nyo mapanagot, tanongin mo itong dalawang ito. Oo sila eh. School Bukol, Boy Tago, seryoso ba kayo na mapanagot? At gusto nyo ba at seryoso kayo na mapanagot yung mga may sala sa flood control? Oo sila eh. Oo naman. Oo pala eh. Bakit di nyo sawayin yung ICI na kung saan nakatago yung investigasyon? Kayo, na Blue Ribbon, hindi nyo naman tinago di ba ang investigasyon? Nakalive pa nga kayo eh. Sa iba't ibang social media, di ba, nakalive pa kayo. Yung mga ibang vlogger doon na nakaka-capture pa yung hearing. Bakit yung ICI hindi nyo malang sawayin? Wala kami nakita na sasalita nyo. Ako, sa personal ko, baka napanood nyo. May napanood ba kayo sa video ni School Bukol, sa ni Boy Tago, sa mga post nila sa mga kanya-kanyang social media na ICI, isa publiko? Bakit? Hindi nila gagawin nyo kasi kinreate ng amo nila yun. Pag nilabanan nila ICI, para nila nilabanan si Junior. Di ba? Bakit? Nakikita nyo mali yun eh. Ba't di nyo sinasawa yun? Akala ko ba transparency kayo? Hindi ba? Puta ako na mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito sa talagang hindi ako sasama sa inyo sa gobyerno yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyerno to.
Talagang never ako sasama dyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Totoo yan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Tama, tama. Dito ako kay BP Sara. Si BP Sara tahimik lang ngayon eh. Yeah? Oh, binubutasan pa nila. Yeah? Pinapalagot sa Sara Lustay daw, ibalik na yung pera. Ipalagotin si Sara. Pero si Saldi, harap-harapan, di umuwi. May insertion, di nila kayang ganunin. Yung mga dilawan. Dapat, payag ang DDS, payag lahat ng tao, na kung halimbawa, si Sara panagutin nyo, ganun din si Saldi. Kayo naman, oh. Huwag ganun. Kayo, yung gusto nyo lang panagutin eh. Yung ano nyo lang eh. Yung ayaw nyo lang tao eh. Kasi pag pinanagot nila si Saldi, yung mga dilawan na iba, pag pinanagot nila si Saldi, ang mangyayari ganito. Pinanagot nila si Saldi, para silang lumalaban ngayon sa administrasyon. Pag lumaban sila sa administrasyon, mawawalan sila ng mga audience, lalo mawawalan sila ng kakampi. Kasi ang pakiramdam ng mga loyalista ngayon, ang sandalan ng mga loyalista ngayon, pag naiipit sila, kasi mga troll lang iba sa kanila eh, mga bayarang fake account lang eh, sumasandal sila sa pinklawan. Ito na mga pinklawan na to, pinapaniwala yung mga loyalista na sila ay pwede sandalan. Uy, pag nanalo ang dilawan sa mataas na posisyon, alin man dyan, isusuka kayo niyan, mga loyalista. Maniwala kayo. No? At yung mga loyalista, wala mapupuntahan. Di ba? Ganyan kayo gagamitin ng mga yan. Hindi lahat, hindi lahat. Hindi lahat ng pinklawan, marami mabubuti rin dyan. Tahimik lang. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Dideklara DDS. Mag-a-apply na akong senador Bryce. Oo. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami ni Tito Sen. Oo. Ang gusto nila, wala ka napansin sa Itbulaga, lahat ng artista doon bawal magsalita. Naku po, bawal magsalita. Bakit naman? Oo nga, no? Kasi nga gusto nila tuta. Gusto nila yung mga artista. Kaya pala sinabi ni School Bukol, tuta ko nga si Romualdez eh. Di ba? Ikaw gaganunin mo yung speaker. Sasabihan mo, tuta ko yung speaker. Magagalit sa'yo si Romualdez, School Bukol. Pero hindi siya magagalit kasi alam nilang close sila. Di ba? Ikaw, hindi mo close si Romualdez. Sasabihan mo, baka siya tuta ko, tanungin mo, tuta ko siya. Hindi naman sinabing tanungin. Ang sabi niya lang, siya tuta ko. Kung malaman ni Romualdez siya magalit yun. Pero ba't di nagalit? Kasi, ayon sa mga tsorya, sila ay magkadikit talaga. Tsorya lang yan, chismis lang yan, Tuta nila. Kung saan si Tito Sen, doon sila, gano'n. Wala nang karapatan. Ayoko maging tuta. Kung nagagalit sila at hindi ako sumusuporta sa kaalyado ni Tito Sen, kakampi ko yung mga ninakawan Alam ka naman, Tito Sen, kampihan ko kayo. Yung mga kakampi mo, magnanakaw. Para akong tanga nun. Ayan. Para akong gago nun. Kung dahil sa'yo, kakampi ako sa mga magnanakaw, wag na lang to Ito yung gumulangtang sa buhay na Gumulangtang Okay na sana Gumulangtang si Anjo bigla sa buhay nila Na-distract ngayon si School Bukol Talagang nagulat sila dahil lumabas to Kaya pinagkama na lang, binayaran daw ng INC. Anak ng teti naman talaga kayo. Wala lang kayo masisi, So, huwag na lang. Ito, masingit ko lang pala. Salamat po dahil wala po nasaktan sa bagyo. Hindi ko pa alam kung anong balita, kung may nasaktan o wala. Hindi ganun kalakas. Yung Sierra Madre po, sa pamamagitan ng Sierra Madre, isipin ng salag ng Diyos yun. Ang gusto ko, ingatan nyo ang Sierra Madre. Ingatan natin. Yung mga politiko dyan, bantayan natin pag may magkatayo dyan ng mga bahay-bahay. Okay, illegal logging dyan, bantayan natin. Bagkus, kung malapit dyan kayo sa Sierra Madre, kung malapit kayo sa Sierra Madre, ako ganoon ako Ako ganoon ako. Pag malapit kayo sa Sierra Madre,
Taniman nyo ng mga halaman, lalo mga puno, kumain kayo ng mangga. Ako ganun ako eh. Nung pumunta ako sa Batangas. Ito tingin nyo malasakit ko sa kalikasan ha. Pumunta ako sa Batangas, sa Laia. Di ba malayo yung swimming? Dadaanan mo yung mga bundok-bundok. Tama? Yung manggang pinagkainan namin sa Laia, ang dami mangga eh. Tinapon ko sa bundok yun. Kung saan tutubo yun. After mga 5 years, puno na yun. Yung tumubo na yun. Hindi nakaambag ako, itinapon ko yung buto sa kagubatan. Hindi para magkalat ako. Buto naman yung tinapon ko, tutubo yun. Hindi mo yung malasakit ko, ako lang yun Yung tinapon ko, lagpas mga 15 yun. 5 years na ngayon, tumubo na yun. Puno na ngayon yun. Dapat ganun alaga ating kalikasan, hindi sa mga walang yang politikong to. Di ba? Para kumita na ng pera. Kaya pasalamat ako wala nasaktan dyan. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos, wag sa Sierra Madre. Kasangka pala ng Diyos yung Sierra Madre na yan. Pati mga bundok-bundok magkakatabi niya, Cordillera, diba? Pasalamatan natin ng Panginoon Diyos. At bigo na naman ang mga kalaban. Dahil sabi ko nga sa inyo nakaraan, gustong-gusto nila lumakas daw yung bagyo na uwan ba yun? Uwan? Para daw hindi matuloy yung rally ng INC. Ugali na yan. Para kasi may bagyo, pinagdadasal mo, langya kayo. May mga grupo niyan sa group. Ang dami nila. Gusto daw lumakas yung bagyo para daw, may chismis pa nga, ginawang state of calamity itong taon na to eh. Para pag may nag-rally daw, bayan, nasa calamity na nga tayo, mag-rally pa kayo. Parang ganun eh. Yeah, chorya lang yan chismis lang yan. Pero yung nabasa ko tungkol dun sa lumakas daw yung bagyo, totoo yun. Biro mo, lumakas daw yung bagyo, para daw wag na matuloy yung rally ng gagawin ng INC. Mabigo sila, mawasak yung mga bahay-bahay ng kapatiran. Biro mo, ugali nyo. Sasama na ugali ng mga to. Hindi naman gawain nyo ng mga DDS eh. Gawain nyo ng mga ibang dilawan. DDS. So sige na, payag na ako. Ako. Simula sa araw na ito, simula sa araw na ito, ay sinusumpa ko ng sarili ko, ako po ay diehard DDS na. Yun. Ikaw, sama ka? Comedy talaga to si Anjo. Upstate. Komedyante talaga to eh. Siseryosohin ng mga dilawan yan. Ako, hindi ko siseryosohin. Na wala akong pakila, wala tayong pakila kung DDS siya o hindi, nasa kanya yan. Pero totoo yun. Nag-decide na ako dahil sa mga matagal ko rin pinag-isipan to eh. Gusto ko nga pagbigyan yan si BBM na baka magbago pa. Mukhang hindi magbabago. Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Ingat po lahat. Tayo ay magkita-kita doon sa rally ng INC sa 16. No? Paalam sa inyong lahat.